Hello mga kababayan, at ito po ang muli ang inyong kabayan, si Tokis ni Pidol. Bago po natin simulan ng pagbigay ng kuro-kuro o opinion sa maiinit na issues ngayon, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating channel, hit nyo lang po yung subscribe button, o kung bago kayo, paki-subscribe na lang po and press the notification bell para ma-update kayo sa mga bago nating video uploads. So, okay, ang ating bigyan ng pansin ay itong mga surveys na inilabas, no? Ang survey ng, alam niyo naman, yung Publicus Asia, no? Isang organization po 'yan. Yung Manila Times, naglabas po sila ng survey about sa presidential candidates and also with their respective vice president if possible, no? At meron pa pong iba, mamaya titignan natin. At yung mga famous na Kalye survey, talakayin lang natin yan. So, ito kasi marami diyan na mga aspirant na sinasabi nila hindi naman daw totoo yan. Yung isa nga hindi naniniwala diyan kasi daw yan daw mga surveys na ganyan, yan, Publicus, Manila Times, o yung Pulse Asia, Social Weather, mga bayaran daw po yan. Binabayaran daw po ng mga publiko, ng mga politiko yan para iangat sila. So, ayaw ko pong banggitin kung sino nagsabi niyan, na sinasabi niya, huwag kayong maniwala dyan, bayad yang mga yan. Well, yan ang opinion niya. Pero, ang tanging makakapagsabi lang yan ay yung mga nasa survey company. Mga kababayan, kung maalala nyo, meron pong grupo na nag-file ng petition to cancel yung COC ni former Senator Bongbong Marcos for President. No? At sinundan pa po yan ng isang grupo ulit na gustong sumama doon sa original petition. At meron din, at may nagsasabi po din na sa kanilang opinion, yung petition na yon ay parang black propaganda at baseless. But anyhow, sa aking opinion, siguro isa sa paraan yung para mabaling ang atensyon ng tao dun sa petition at gawing masama talaga si Bongbong Marcos. Pero ang katotohanan, baka natatakot na sila dahil itong mga survey, ulitin ko, sanction or not, meaning sanction, yan yung mga big companies na gumagawa ng survey, at yung hindi namang sanction, yung mga ginagawa ng mga vloggers sa kalye na nagkakalye survey. So isipin nyo, itong Publicus Asia gumawa ng survey after mag-file, o yung mga aspiring candidate nag-file ng kanilang COC, no, for president, for vice president, or what have you. So, gumawa sila ng survey noong October 11 to 18 with 1,500 o 1,500 respondents. Tignan nyo ang resulta. Ano po ba ang resulta? For president, ang nanguna po dyan ay si Bongbong Marcos, o si former Senator Bongbong Marcos, with a staggering 49.3% out of that 1,500 respondent. Ang pumangalawa po ay si Leni Robredo. Tignan nyo. Almost 100% ang lamang ni Bongbong. 21.3%. Di ba, mga kababayan? So, ang panghuling-huli dyan, makita nyo naman siguro, ano ang difference nung si Bongbong Marcos at si Leni Robredo. Okay? So, tignan nyo yan, mga kababayan. Ang laki. 28% ang lamang ni BBM sa ina ng bayan. Kaya ito, sa aking palagay at opinion, kaya nag-ingay sila. Lalo na nagsalita pa yung ina ng bayan tungkol sa vote buying.
So malaki na talagang attention ang nagawa niya, puro blunder, no? So ang ginawa nila, naghanap sila ng ibang magbibigay ng attention palayo sa kanila. Ito nga yung petition. Tapos nakikita nila yung resulta o mga videos ng mga vlogger na gumagawa ng kalye survey. 'Di ba? Sabi mo, out of 100 o 150, 200, sino ang sinisigaw ng taong bayan? Mainit na mainit. BBM. Yung iba ang ginawa, itinago si BBM. Hindi sinama doon muna sa listahan ng mga candidate. Pag tinanong, ay hindi kami bobo, hindi kami pipili. Wala dyan yung gusto namin. So ganun. Di ba live, nakikita nyo? Sino ang hinahanap ng tao? Si BBM. Huwag nyo irarason na kasi hindi naman tatakbo si Mayora. During that time, hinahanap si BBM kasi gusto nila nung taong may malinaw na agenda at higit sa lahat ipagpapatuloy yung proyekto ng Pangulong Duterte. Okay? Now, eto na naman. Lumabas na naman po ito. Yung sa Manila Times. No? Eto po. Babasahin ko lang sa inyo. Ha? Bago ko, tingnan nyo na lang po yung data dyan mamaya. Eto po dyan. Kailan lang po ito isinulat? March 9. Kahapon. March 9. Sorry. Kailan lang po ba ito sinulat? November 9. O, kahapon lang dyan sa Pilipinas, di ba? Bongbong leads Manila Times poll. Okay? Survey nila. Former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. topped the survey of the Manila Times on the 2022 presidential candidates. In the survey conducted from October 26 to November 2nd, ito po yung tapos na yung COC. No? The respondents were asked, if the elections were to be held today, whom will you vote for president? Ano po resulta? Tignan nyo. Tignan ninyo. Ang tanong if the elections were to be held today, whom will you vote for president? 68% replied they will vote for Marcos. Kita nyo mga kababayan, October 26 to November 2nd yung poll na yan. 68%. 68% mga kababayan ang pinili si Bongbong Marcos. Okay? He was far ahead of second placer, Vice President Maria Leni Robredo, who got 10.8%. Grabe mga kababayan. 10.8% lang yung second compared to 68. Kita nyo yon mga kababayan. Sino ang hinahanap ng tao? Di ba? Sino? Okay? Sabi pa dito, Marcos was the top preference across all areas with 60.8% in Luzon, 64.4% in the Visayas. Ito ang masakit pakinggan. And 78.8% in Mindanao. Ayan po mga kababayan. Manila Times yan. Oh. The survey was a combination of face-to-face and assisted phone interviews. It had a margin of error of plus minus 3%. The survey was held during the time the issue over Marcos' collegiate credentials from Oxford University resurfaced. So meaning, ginawa nila yung survey na yan during the time nung kainitan ng Oxford University niya, yung hindi daw nag-graduate o walang diploma, peke yun. O ano nangyari? Diba? Agoy. Wala. Ganun pa rin. Biriin nyo, Mindanao, 78.8%. Ang laki nun.
The survey polled 1,500 registered voters all over the country. Okay, 1,500 po mga kaswit. Tingnan nyo, 68%. Pag sama-samahin nyo pa yan, yung boto ng mga pumangalawa hanggang sa dulo, pati yung abstain, di man po ako magaling sa math, 68%. Ano ang difference para maging 100%? 32%. O, talo pa rin sila. Because this is actually almost 3/4 nung pie o nung survey na survey. Di ba? 68% of 1,500. Kayo na po ang gumawa ng math. Baka tayo po ay alam nyo na. O, di ba? Yan po mga kababayan. Ang sinisigaw ng tao is si BBM. O, sasabihin nyo, wala pa po kasi si Sara. Maaring magbago yan pag dumating o lumaban si Sara ng pagka-presidente. Di ba pwedeng bumaba si Marcos, umangat si Sara, pwedeng merong bumaba si Sara, umangat si Marcos. No? Ito naman po, yung ginawang poll din ng Manila Times eto na, ang tandem. BBM-Sara tandem. Sakali lang, no? Ito, lang to, spekulasyon ko din. BBM-Sara tandem top times survey. Nag-survey din sila. Okay? Former Senator Bongbong Marcos Jr. and Davao City Mayor Sara Duterte Carpio top the Vice Presidential Tandem Survey of the Manila Times. In the survey conducted from October 26 to November 2nd, 1,500 respondents or 1,500 respondents were asked, if you were to vote for a president and a VP pair, who do you think is the best tandem for the Philippines? Okay, tignan nyo po ang lumabas. Ilan? Daran! 55.7% said they will vote for Marcos Sara Carpio o Duterte Carpio. Di ba? Ito po ang sabi ng Manila Times. This result came out even if the Davao City Mayor did not file a certificate of COC for Vice President. No? Lumabas po yan. Pero parang experimental yung ginawa ng Kung sakali man lang na magtandem yung dalawa. 55%. So anong ibig sabihin yan? Ha? Kung sakali lang na magtandem yung dalawa, 55.7% pa rin mga kababayan. Ito pa sabi, despite being the receiving end of unfounded invectives, Bongbong remained humble and calm and stayed focused on his campaign for a unifying presidency should he win in next year's election. Last week, a group filed a petition asking the Commission on Elections to invalidate Marcos' certificate of COC. However, some legal experts said that there was no basis for the petition since the former senator has not been convicted of a crime involving moral turpitude. So hindi nagbago yung pananaw ng mga tao despite of that petition to cancel Bongbong Marcos certificate of candidacy for president. Walang epekto. Di ba? 55.7% of 1,500 respondents. Sino ang close second? Tignan nyo ang close second. Sino? 10.6 si Leni Robredo and Kiko Pangilinan with a 10.6 hanggang 10% lang si Leni. O di ba pansinin nyo, kung siya lang, presidente, 10.8. Nung silang dalawa ni Kiko na, bumagsak pa, 10.6. O, huwag mo na isama si Kiko. Ganun din. Hanggang 10% lang ang kaya nyo. Pero ito pong gawa ng mga survey, no? Publicus, Manila Times, meron pong isang survey na ang nanguna, si Manila Mayor Isko Moreno, yung RP Mission, no? Pero ito, kung gusto nyo makakita ng totoong mga survey, live na live, walang bayad, yung Kalye Survey, na tulad ng sinabi ko kanina.
na talagang kahit na anong gawin nila ang isinisigaw ng taong bayan dyan sa Calyo Survey ay si BBM. For the meantime, okay, hindi natin alam kasi ang takbo ng kalakaran ng kampo ni Mayora Inday. So iyan po siguro kung bakit gumagawa ng paraan itong mga kampo ng kabila para maibaling ang atensyon doon at hindi pansinin yung ginagawang mga ganyang survey. Kasi tandaan nyo, Marcos lang ang nangunguna palagi. Meron mang isa-isa lang. Pero majority, Bongbong Marcos. So, pero tandaan nyo, kahit na ano pang sabihin nila, iboto nyo po yung tama. Yun lang po mga kababayan. So, antayin natin ang pwede pang maganap sa mga darating na araw. Yun lang po. Have a nice day and God bless. Bye-bye. Peace.